Ganito, magandang araw mga kaibigan. Ako po si John Henry dito po sa John Henry Global Balita. Patuloy na umiinit ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo ngayong araw mula sa mga estratehikong riyon sa gitnang silangan. Ang nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine hanggang sa mga tensyon at hakbang pang-ekonomiya at militar sa Asya. Basusin monitor na international community ang bawat galaw ng mga pangunahing bansa. Mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, ito ang balitang dapat mong malaman. Ang John Henry Global Balita. Simulan na natin. Sa gitnang silangan po tayo mga kaibigan, pressure sa Strait of Hormuz at mga patakaran ng US. Sa Strait of Hormuz na natiling sentro ng pangamba ang estratehikong rutang ito na nag-uugnay sa pandaigdigang supply ng langis. Ang anumang paghihigpit o banta sa daloy ng mga barko rito ay direktang nagbabanta sa ekonomiya ng maraming bansa. At galaw naman ng US at Israel. Patuloy ang pagpapatupad ng mga hakbang at desisyon mula sa administrasyon ni US President Donald Trump, kasabay ng mga nagpapatuloy na operasyon at tensyon sa Israel na nagdudulot ng patuloy na kawalan ng katiyakan, katatagan sa buong rehiyon ng Middle East. Sa Asia naman po tayo, West Philippine Sea, Japan, China at Koreas. Sa West Philippine Sea, ayon sa pinakabagong ulat at semestral assessment ng Armed Forces of the Philippines, AFP, patuloy ang pagpapakita ng presensya ng mga barko ng China Coast Guard at research vessel sa loob ng teritoryo habang nanatiling matatag ang ating militar sa pagtatanggol sa soberenya ng bansa. Sa Japan at China, umiinit pa rin ang diplomatikong relasyon matapos magpadala ang Japan ng isang cross-party legislative delegation sa Beijing upang subukang ibsan ang tensyon na dulot ng mga nakaraang pahayag ng Tokyo ukol sa Taiwan at ang kasunod na mga trade at economic pressures ng China. At sa Korea at Russia, nanatiling alerto ang South Korea sa patuloy na pag-ugnayan at kooperasyong militar ng North Korea at Russia, lalo na sa mga ulat ng pagpapadala ng mga kagamitang militar at personnel na nagpapalubha sa security landscape sa Northeast Asia. At sa Europa naman po tayo, digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Walang humpay ang bakbakan sa frontline sa pagitan ng Russia at Ukraine. Lalo pang tumitindi ang pagkaalarma ng mga bansang kaalyado ng Ukraine at ng NATO dahil sa pagsali umano ng mga karagdagang puwersa at missile units mula sa North Korea upang umalalay sa operasyon ng Moscow na nagpapalawak sa saklaw ng krisis na seguridad sa Europa. Buod at komento po natin sa balitang ito. Magkakaugnay ang mga kasalukuyang kaganapan sa buong mundo mula sa geopolitical friction sa US at gitnang silangan ang agawan ng impluwensya at teritoryo sa Asya. Kabilang na po mga kaibigan sa West Philippine Sea hanggang sa digmaan sa Europa. Ang bawat hakbang ng mga superpower ay may direktang epekto po ito sa atin at sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Ipinapakita ng mga kaganapang ito ng labis na pagpapaligsahan sa kapangyarihan at pagpapakita ng puwersa sa halip ng tunay na diplomasya ay patuloy na naglalagay sa mundo sa alanganin. Sa gitna ng mga tensyong ito mga kaibigan, napakalaga na manatiling mapagbantay, magkakaisa at nakatutok sa kapayapaan ang bawat bansa upang maiwasan po ang isang mas malawakang krisis pandaigdigan. Ikaw kaibigan, ano ang iyong opinyon sa mga nagbabagang balitang ito sa buong mundo? Sa palagay mo ba ay magdudulot ito ng mas malaking krisis
o magkakaroon pa rin ng solusyon sa pamamagitan ng diplomasya? I-drop mo kaibigan ang iyong pananaw at komento sa ibaba dahil binabasa namin ang mga ito. Muli po, maraming salamat. Ako po si John Henry dito po sa John Henry Global Balita. Huwag po nating hahayaang manatili tayong bulag sa mga tunay na kaganapan sa mundo. Kung nagustuhan ninyo ang ating mapanuring pagsusuri ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mga kababayan na mamulat. Mag-subscribe na rin kayo sa John Henry Global Balita at i-click ang notification bell para palagi kayong laging una sa mga nagbabagang balitang tambaigdig. Isulat nyo na rin ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod!